walang singawan. Tingnan niyo po dito. Meron siyang kahit papano. Actually ito mataas yan dati. Nakaangat niyo. Halos dalawang dangkal lang yung pagitan. Pagka malaki na andyan, talagang may tendency matutong pag dikit-dikit. Lalo na kung hindi alisto ang lechonero. So yung mga observations ko, dito tingnan nyo, 3 dangkal. Oh, 3 dangkal siya. Ayan, magandang buhay. Bagong taon. Patubig tayo. Ayan, bagong taon. Nagpalit lang naman si 5, naging 6 mga farmer. Pero ganun pa rin, tuloy ang buhay. Ayan, Monday, normal na naman ang buhay ko. Hatid na naman ang bata, sundo, etc. Thankful tayo, na-arouse natin mga farmer yung ating stressful month, December. At sabihin na natin hindi ako ganun ka naging masaya sa naging outcome po ng aming operation kahapon. Dahil kaya naman sana, kaya naman po, kaya lang nagka problema po kami ng kaunti sa naging quality po ng aming mga lechon. So pasensya na, sobrang dami. At si Mang Tomas pa medyo, alam nyo na, kailangan din po ng alalay din doon. Medyo nabigla siguro siya. At ayun, marami pong hindi naging maganda yung outcome. Pero ganun pa man, bawi na lang po kami sa susunod. At sinabi ko naman noong bago pa mag-umpisa, expect nyo na po na medyo talagang hindi normal. Hindi po normal. Sabi ko nga, in-explain ko nga kina Junjun, kina Poroy, kasi alam nyo naman, kami po continuous, continuous po yung aming we're always aiming for diba? Parang ma-improve pa. Yung paglilitsyon ka, ako sabi ko sa kanila, it's an art. Sining yan. Hindi yan basta isinalang mo, hintayin mo na lang maluto. May landi, kumbaga. So yun ang gusto kong ipaunawa sa kanya. So ayun, hopefully kaproblema po kasi tayo sa baboy. Talagang pag wala si Ka-Farmer Anthony at wala yung mga baboy na mga laglag yung tiyan, ang mahirap po talaga mag-maintain. Dahil unang-una yung mga baboy walang taba mga ka-farmer. Hindi, ang hirap, manipis ang balat. So mabilis pong mawala talaga ang lutong. Pero yung lasa naandun naman. Wala namang problema sa lasa, hindi naman po sira yung baboy. So yun lang yung quality, medyo talaga na-apektuhan. Pero may mga maganda naman, mga swerte. So ayun, 105. Medyo mabigat po yun. At actually hindi namin ginusto. Kaya lang wala, hindi. Yung mga suki po namin late na nag-abiso. Sa gaya ni Doktora Manimbo, nag-text na lang, order ako dyan 15 kilos, pa-pick up ko ganito. Sabi ko, sino ito, kako na to? Doktora to, patay. Sabi ko, bebe, dagdag na naman ng isa. Tapos mayroon namang nakikiusap, nandito sa baryo, nagmamakaawa. Sige na, ganyan, isa lang naman. Hanggang sa naging ganun na po. Hanggang sa umaga pa po ng 31, may nakiusap pa ng isa. Hindi mo talaga matanggihan. So sabi ko nga, next year meron naman na po akong planong naisip na kailangan gawin. Unang-una yung freezer kailangan magawa. Pangalawa yung lechonan madagdagan. Pangatlo yung mga tao kailangan matuto pa. At sa tingin ko hindi ko na kailangan mag-import. So tama na, kasi iba na po yung namin dito. Iba na yung approach namin dito sa Ka-Farmers Lechon House. May sarili na po kami ditong diskarte, may sarili na kaming paraan, mentality kumbaga sa paglilechon. So pag napapasukan po ng iba, lalo na pagka di ba? Mahirap po. Hindi nag-blend. So much better itong mga bata, matrain namin. Andiyan naman sina Puroy, andiyan sina Rambo,
sina Junjun, matrain ko po na si Nelnel nga gusto din. Na? Oo. Ayan mga anak ko. Ay. Wala si daddy doon, nasa Manila. Mag-isa nga si Lola didilig pa po ako. Ayan. So ayun po mga ka-farmer ang ating update at tayo naman ay kukuha ng t-shirt para kay Mang Tomas kasi ihatid ko na po siya mamaya. Ay, pagkain namin nagpaluto si Bebe sa pinsan niya, mga pasta. Ayan, malamig na yung malamig. Malamig yung aking lunch. Ayan, parang kailan lang kanina napaka dito ngayon. So si Rizal naglitsyon pa ng isa kanina para po sa reunion ng kanilang clan January 1. So sabi niya, kuya ako na magluluto. Hindi kasi ako tumanggap, pero kung hindi baka may 20 pa tayo, 30 ngayon. Hindi na kaya, si Rambo nga bumigay. So may mga kailangan pa pong ayusin din sa litsunan, kagaya po nitong naandito. Discuss muna natin. Hindi po uubra, may umaapoy pa luto si Rizal kanina 50 kilos. Pabigay ka na lang natin puhunan, total kapamilya mo naman yan. So ito si Rambo bumigay dito kahapon, hindi kinaya, sobrang init po mga farmer. May mali kami, ipakita ko po sa inyo. Ito, walang singawan, tingnan niyo po dito, meron siyang kahit papano. Actually ito mataas yan dati, nakaangat po yan parang Yolanda ito nadali lang to ni Ulysses. Ayan, bumaba pero ganun pa man open, so yung init nakakalabas. Dito wala po, umiikot na ganun yung init. Sabi nga ni Junjun, dapat pala inangat natin Jun, sabi ko pag umulan diyari din tayo. Oo nga, sabi niya. So walang ibang choice kundi ilipat itong makina dito sa kabila. Pag nailipat po sa kabila ay dito na yung lechonero, dito po pwesto. Wala po dito, presko dito, hindi ganun kainit. Yun naman po, itong ating lechonan na to, gagana lang to talaga pag may okasyon, kagaya ngayong December. Hindi naman po ito palagi, pero nakita ko po mas maganda ang luto dito. Pwede pa naming ayusin yan pagka siguro ito na muna ang gamitin. Pwede kong papalitan na po ito kasi masyadong malapit yung baboy, masyado pong malapit. Tingnan nyo, halos 2 dangkal lang yung pagitan. Pagka malaki na andyan, talagang may tendency matutong pag dikit-dikit, lalo na kung hindi alisto ang lechonero. So yung mga observations ko dito, tingnan nyo, 3 dangkal. 3 dangkal siya. So may space, tingnan nyo yung space na yon. Sabi ko nga kay Rambo, parang mas maganda yung luto nito compare sa kasi nung hindi ko napansin to nung hindi pa ganito, pero nung naging ganito na, doon ko na realize. Sabi ko mas maganda kasi pag magdadagdag ka ng uling, malaki pa po yung espasyo, malalaro mo siya, so yun pwede naming ayusin. Alam naman si Junjun at least may trabaho. Aayusin namin, gagawin namin dadagdagan na lang namin, mukhang 12 yun baka maging 10 na lang, pwede naman 10 na lang siguro, gagawin nating 10 na lang po yan. Ayusin natin, so 10, 20, pero magdadagdag naman tayo dito, magdadagdag tayo. Pwede man nalagyan uli ng panibagong makina para hindi na ganun ka, or tayo po ay dudugtungan natin to. Pwede naman tayo magdugtong, ililipat natin yung makina dito na tayo, dito na sa kabila. Yun po yung aking mga nakikitang improvement for the next season, lechon season mga farmer. Ayan.
So mas malaki talaga. Ayan o, tingnan nyo. Lalo na kung malaki yung baboy, halos maguntugan na pag naandoon. So sabi ko, okay. Naisip ko kaagad, sabi ko mukhang kailangan naming ayusin yun. Kasi kahapon nabigla yung siguro si Mang Tomas hindi na ganun nakakapaglitsyo ng ganung karami. Pagpasok ko ng mga 6 o'clock na ano nangyari ka ako? Bigla kanya, may tutong, may papatay ka ako. So ang lakas ng namin, sabi niya uling. Sabi ko patay, sunog. Doon pa lang parang napilayan ka na agad unang sultada, sugat agad. Sabi ko patay na ako. So ayun na mga farmer. Tapos medyo nagkulang din sa init. Siyempre medyo may edad, ang hirap na din pong given na retired na siya eh. So ayun. At least naranasan niya yun dito. Meron siyang makukwentong cappuccino story. Kuha natin ang t-shirt si Mang Tu. At si Renel, bigyan din natin. Viewer po yun na taga doon sa Mampaling. Bigyan din natin ng t-shirt. Pinaalala niya eh. Sabi niya, sir, bigyan mo naman ako ng t-shirt. Sabi niya, oo, hanap tayo. Magpapaprint po tayo. Ayan, bagong mga t-shirts. Siyempre, 2026. Meron po tayong mga bagong design na naandyan na. Anuhin na lang, ipapaprint na lang po. Medyo catchy at maganda. Small, sigurado to small. Small, extra small. So wala na atang mahaba. Malaki ito. Hindi ko alam kung extra large ata ito extra large ata ito. Ano na naman kayong dalawa? Wala si daddy, nasa Manila si daddy. Wala na naman nila si daddy. Gusto nyo mag-swimming? Hindi. Lolo nga o ayaw. Ha? Wala po. Na maglilinis. Ako na maglilinis. Bigay ko lang to kay Mang Tu. Small, siguro small na din siya. Yung dessert pala ni Mang Tomas. Ha? Yung sinasabi ni Mang Tomas na dessert from the farmers. T-shirt. Dessert. T-shirt. T-shirt ata. Di ba dessert? Baka t-shirt. T-shirt. Tatlo. Parang naman may uwi siya. Ayan. Another year. Ano tayo maglilinis. At ayun. Bukas medyo dikit po mga ka-farmer. Bukas ano na naman tayo, preparation na naman for Lechon House. Saturday marami po, Sunday marami ang nakabook. So ayan, maraming salamat sa walang sawang kung gusto nyo pong palang matikman talaga yung tunay at lechon namin, wag nyo year. Dahil hinanghirap po talaga. So ordinary days. Yan, subukan nyo po muna dito sa Lechon House. Tikman nyo muna, di ba? So ayan, piling-pili naman ang baboy natin. Pagka may darating ako galing Bagak bukas, magaganda. Makakapagaling bundok yon. Masarap yung kinain niya. Marami daw gulay, mais. So sabi ko masarap yung meat niya. Actually nung nakaraan may ginamit ako dyan mga 6 na piraso din. Yung iba napa-order ko yung malalaki. Pero yung kaya kinuha ko, sabi ko tol masarap yung karne. Oh sabi niya sir, iba to. Sabi niya ganun na to alaga talaga ng may mga gulay na kinain to. Tsaka bilog na bilog. So ayan, sabi ko sige kunin ko. At para naman kako magamit natin sa Sabado at Linggo.
Ang bilis pong ano, ang kinaganda naman sa patubig, mabilis sa kailangan pa lang tanggalin din yung mga kangkong dito, sobra na, masyado po. Mabilis tumaas. Ayan o, ayan, magdilig-dilig din po tayo, maambon-ambon. Oh. Tapos ito, magtatanim na ulit tayo. Napabayaan to nung December mga farmer yan. Hindi ko na in-spray oh. Pinutakti na naman ng uod yung ano. Tingnan mo itong dalawang kambal na ito. Ayan oh. Tingnan nyo, tumaas na naman. Iiwanan ko na po yan hanggang mamayang gabi na siguro. Ang laki din ang hinahabol pa eh. Kita nyo yan. Yung mismong malinis na yun, hanggang doon dapat. Nagpakain na rin ako kanina. Ayan, kailangan talaga ng tumaas ang tubig. Pero ang maganda, mabilis lang po talagang tumaas yung tubig. Marami akong gustong gawin pa mga farmer, kaya lang ang hirap i-execute. Sabi ko nga eh, I have only 12 hours. Siyempre, 12 hours tulog mo na yon, di ba? Pang ano, maghahatid pa ako sa mga bata. Darating ako dito 9 o'clock, ang init na. So ang hirap isingit ano, tapos sabi mo bukas na lang. Bukas ganoon na naman pala. Bukas ganoon uli. So sabi ko ang hirap So tingnan na lang natin. Ito nga gusto ko rin ipatrim mo. Ang bawas din po ng mahogany. Sobrang dami na rin, dikit-dikit. Bawasan natin. Tutuyo na yung ano. Kailangan to, diligan to ng maganda. Ay. Sana may mabolo kasi darating po pala sa na anti-flower bukas. Mag-overnight po dito. Ayan, inayos na nila yung room. Buti na pahabol ng papinturahan. Ano, tsaka si Ate Maria Dayaw, mag-overnight po sila dito. Tapos sabay kain na rin po sa Lechon House. Naka-reserve na yung honey sa kanila. And then, uwi na rin after that. So, darating daw po sila ng umaga ng ados. Ang problema yung tamales, wala na naman. Kasi lagi po si Ate Flor, di ba December, after New Year po, mga January 5 na daw siya magtitinda. Or 4, mga ganon. Yung nagpapahinga din po kasi siya after New Year. Siyempre sabi niya katatapos lang ng handaan pa farmer, sabi niya, kaya wala din namang bumibili. So after siguro mga 5 days after po ng New Year, saka siya nagtitinda ng tamales, mga kakanin. So ayun, kaya wala na naman, inaabangan pa naman nila yon. Sorry. Lakas ng tubig oh, grabe. Ang lakas ng tubig. Kailan ba ako nagpatubig? Namatay, iniwanan ko. Sabi nga ni Pabi ko, Papayam, namatay ng kusa. Akala ko tuloy may problema. So pinaandar ko ngayon. Okay naman, kanina pa yan umaandar. Actually umangat na nga eh. Umangat na po yung tubig. Siguro mga halos isang dangkal o kulang isang dangkal siguro, mga ganon, mga 6 inches na. Bilis po, mabilis siya, buong buo eh. Tapos bumili na rin ako ng diesel na dalawa uli na 20 liters. Punong puno po yan kasi naka dextrose siya ngayon. Kasi naglilik, dinextrose na lang ni Nelnel. Buti ginawa ni Nelnel. Ayan, dextrose. Ayan, punong-puno to, punong-puno. Diretso dun. Medyo mausok siya kasi si tatay, ewan ko ba si tatay, pinalitan pa yung
Sabi niya mas magaan yun, Nana, mabigat. Yung pala lalong mabigat, kaya parang pursado yung makina. Ang bigat po nung parang wheel niya na ilinagay doon sa likod. Ang ano yan, ang original niyan, maliit lang. So mas lalong parang nahirapan tuloy yung makina. Mas nabibigatan. Bala ko nga ipabalik eh. Pero dati pa po yan pinalit niya. Wala pa atang kailan ko ba inano yan? Tagal na eh. Kaya sabi ko parang gusto kong ipapalit. Nagastos pa ako ng 5,000 dyan, alam ko eh. Na-sales to ako ni tatay eh. Ayun. Daming isda na andito sa sumasalubong. Ayun oh, kita niyo yan. Salubong, ayan. Mga ayungin niya na andyan din. Ayan, nabuli naman natin. Ayun oh. Laki ng binaba. Pero mamaya lang po, ang gabi, puno na yan. Yung target natin, makukuha na natin. Mamayang gabi lang. ...21 minutes na pala yung ikot ko na yun. Simple pleasure, saka na tayo mag-update. At bala ko din nayain si Bebe na medyo mag-explore tayo ng konti. At ngayong January ay mababa si YouTube. Kailangan po nating mag-explore, makakuha ng mataas-taas na views. Kung hindi, patay tayo, wala tayong pampasweldo. Wala tayong pampasweldo. Ayan, so kailangan po natin na doble kayod para sa mga, para pampasweldo sa mga boys, mga farmer. Ayan, agawan naman ang paraan. God is good all the time. So ayun, Happy New Year sa lahat. At kita-kita po tayo. Ayan, andyan naman po ang aming lechon house, open Saturday, Sunday. Kita-kita po tayo sa mga gustong pumunta at mga excited na bumalik. Ayan, naghihintay lang po kami. Thank you po sa buong taon na suporta po ninyo. Siyempre, unang-una nagpapasalamat pa ako sa Panginoong Diyos na nagmamayari ng langit at lupa. Siyempre, nagmamayari ng lahat ng bagay dito sa mundo, sa ating mga buhay. Ako po ay nagpapasalamat sa pag-iingat niya sa amin, sa buong pamilya ko, sa pamilya na aking mga tao, lahat po ng malapit sa amin. At iningatan niya itong pinahiram niyang lupa sa amin ay talaga pong nagiging productive naman. At yung lechon house, ayan, napakalaking tulong po. Nagpapasalamat po ako sa lahat. Kay Cubs Chess, ayan brother, maraming salamat sa iyo. Dahil malaki po ang nagawa ng iyong channel. Hanggang ngayon, inaani pa namin yung pagpunta mo dito, brother. Kaya you're always welcome. Sana mapaunlakan mo uli ako pagka naayos pa natin to, nakapagdagdag pa ng mga kubo-kubo. So ayun, maraming salamat sa iyo. At syempre sa walang sawang suporta ng ating mga suki. Ayan, thank you po. At syempre yung mga nagmamahal sa amin na naandyan lang palagi, ayan, maraming salamat. Alam nyo na kung sino kayo. Thank you talaga. Yung mga pagmamahal nyo po sa mga bata, kay Bebe. So thank you so much. At ayun, hoping for another year successful. Pipilitin po natin syempre, awa tulong ng Panginoon na ma-maintain o malagpasan pa yung na-achieve natin ngayong nakaraang taon. Ayan. So isang ikot lang ako. So ayan, maraming pong salamat at magandang buhay.